Sabi nila, ang pamilya ang kanlungan mo kapag pagod ka na sa mundo. Pero paano kung ang mismong kanlungan mo ang naging lugar ng pinakamalaki mong pagkakasala? Hindi ko pinlanong agawin ang kaligayahan ng kapatid ko, pero sa 10 taon kong pagtatrabaho sa malayo, nakalimutan kong tao rin pala ako na may pangangailangang makita, mahalin, at hawakan. Ang akala kong pagbangon, naging mitya ng aming pagkawasak. Kung ikaw ang nakaramdam ng lamig na naramdaman ko, sigurado ka bang hindi ka rin kakapit sa apoy para lang uminit? Akala ko, kapag lumapag na ang mga gulong ng eroplano sa semento ng Naya, matatapos na ang lahat ng hirap. Akala ko, sapat na yung 10 taon na pagtitiis sa ibang bansa. Yung lamig ng Saudi, yung mga gabing umiiyak ako sa banyo habang hawak ang picture ni Namira. Akala ko, pag-uwi ko, buo na uli ako. Pero habang nakasakay ako sa taxi pauwi sa amin, doon ko naramdaman yung takot. Yung takot na baka hindi na ako kilala ng bahay na babalikan ko. O baka ako na ang hindi makakilala sa sarili ko. Mainit. Ganun talaga ang pakiramdam ko nung hapong yon. Hindi yung init ng araw sa labas, kundi yung init ng kaba na parang nanunuot sa ilalim ng balat ko. Hawak ko yung luma kong pitaka, yung may tasas na sa gilid. Regalo pa sa akin ni Mira bago ako umalis noon. Hinahaplos ko yung leather. Sinusubukang pakalmahin ang sarili ko habang papalapit kami sa San Jose. Pagtigil ng taxi sa tapat ng gate, nakita ko agad siya. Si Mira. Nakatayo siya doon, nakaduster na kulay asul, may hawak na walis tambo. Tumanda na siya. May mga guhit na sa gilid ng mata niya na wala doon nung umalis ako. Pero yung nangiti niya, yung ngiti na laging nagsasabing, nandito na si ate, okay na ang lahat. Ganun pa rin. Althea, sigaw niya, sabay bitaw sa walis. Nagtakbuhan kami sa isa't isa. Ang higpit ng yakap niya. Amoy downy siya na hinaluan ng bawang, amoy ng bahay na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Umiyak ako sa balikat niya, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa sobrang pagod. Pagod na akong maging mag-isa. Heto na ang bunso ko, sabi niya habang pinupunasan ang luha ko. Huwag ka nang iiyak. Nandito ka na. Hindi ka na aalis. Pumasok kami sa loob. Walang nagbago. Yung mga ribulto ng Santo Niño sa altar, yung plastic na covers sa sofa, yung amoy ng tuyong niluluto sa kapitbahay. Pero habang tinitingnan ko ang paligid, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan. Lahat sila ay may pwesto na sa bahay na ito. Samantalang ako, para akong gamit na matagal na naitago sa baul at ngayon lang muling inilabas. Siyan! Nora, heto na si Althea. Tawag ni Mira sa loob. Unang lumabas si Nora, ang biyenan ni Mira. Nakaitlog na puting blusa, tuwid ang tayo, at may hawak na rosaryo. Tipid ang nangiti niya, yung nangiting hanggang labi lang, pero ang mga mata ay parang nag-i-scan ng bawat galaw mo. Sa 10 taon ko sa ibang bansa, kilala ko ang ganyang tingin. Tingin ng taong nagbabantay ng teritoryo. Welcome home, Althea, sabi niya. Salamat sa Diyos at nakauwi ka ng ligtas. At pagkatapos, lumabas siya. Si Sian, hindi ko siya masyadong natatandaan sa mga pictures na pinapadala ni Mira. Sa screen ng cellphone, mukha lang siyang ordinaryong lalaki. Pero sa personal, iba. Malapad ang balikat niya. May mga bakas ng grasa sa kamay dahil galing yata sa pag-aayos ng sasakyan sa garahe. Naka-t-shirt lang siya na puti. Medyo kupas na, pero malinis tingnan. Althea, sabi niya. Mababa ang boses niya. Parang bulong na nanggagaling sa malalim na dako ng dibdib. Hindi siya lumapit para yumakap. Tumayo lang siya doon, nakatingin sa akin. Pero yung tingin niya, hindi tulad ng kay Nora. Hindi rin tulad ng kay Mira. Yung mga mata niya, parang nakikita yung pagod ko. Parang naiintindihan niya na sa likod ng mga pasalubong na dala ko, may isang babaeng durog na.
Sian, tulungan mo na si Althea sa mga bagahe niya. Utos ni Mira habang abala sa pag-aayos ng merienda sa lamesa. Lumapit si Sian sa akin. Nung kinuha niya yung malaking maleta ko, nagkadikit ang mga daliri namin. Sandali lang. Hindi man lang umabot ng 1 segundo, pero parang may kuryenteng gumuhit mula sa kamay ko hanggang sa batok ko. Agad akong lumayo. Medyo napaatras. Salamat, bulong ko. Walang anuman. Mabigat yata to. Marami kang dalang kwento? Sabi niya, sabay ngiti. Maliit lang yung ngiti niya, pero tumagos sa akin. Sa loob ng 10 taon, laging pera o padala ang tinatanong sa akin. Ngayon lang may nagtanong kung may kwento ba akong dala. Habang kumakain kami ng pansit sa hapagkainan, nakikinig lang ako sa kwentuhan ni Mira at Nora. Si Mira, walang tigil ang daldal tungkol sa mga plano niya para sa akin. Na magtatayo daw kami ng maliit na negosyo na kailangan ko nang makahanap ng mapapangasawa. Si Nora naman, paminsan-minsan ay nagpapasok ng mga paalala tungkol sa pagsisimba at sa pagtitipid. Si Sian tahimik lang sa tabi ni Mira, pero nararamdaman ko ang paningin niya. Tuwing titingin ako sa kanya, nahuhuli ko siyang nakamasid sa akin. Hindi bastos, hindi mali siya. Parang pinag-aaralan lang niya ang bawat kilos ko, ang bawat buntong hininga ko. Ayos ka lang, Althea? Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Mira. Sabay haplos sa buhok ko. Ang payat mo na. Hayaan mo babawi tayo dito. Ngumiti ako ng pilit. Pagod lang to ate. Naninibago pa yata ako sa hangin dito. Magpahinga ka na mamaya. Pagkatapos kumain, doon ka sa dati mong kwarto. Inayos ko na yon. Nilagyan ko ng bagong kurtina, sabi ni Mira. Salamat ate. Ang swerte mo talaga kay Sian, no? Napakabait. Sabi ko, sinusubukang ibaling ang atensyon sa kanila. Tumingin si Mira kay Sian puno ng pagmamahal. Oo naman, napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Wala na akong mahihiling pa. Napatingin din ako kay Sian. At sa sandaling yon, lumingon din siya sa akin. Nagtagis ang mga mata namin. May 1 segundo ng katahimikan na parang kaming dalawa lang ang nandoon sa kusina. 1 segundong tila may sinasabi siya na hindi ko pa maintindihan. Bakit ganoon? Bakit sa gitna ng init ng kusina, bigla akong gininginaw? Pumunta ako sa kwarto ko pagkatapos ng kainan. Inilapag ko ang gamit ko sa kama. Tahimik ang bahay, maliban sa mahinang tunog ng TV sa sala at ang kalansing ng mga pinggan na hinuhugasan ni Mira. Humiga ako at tumitig sa kisame. Heto na ako. Nakauwi na ako. Pero habang nakapikit ako, hindi yung mukha ni Mira ang nakikita ko, kundi yung mga mata ni Sian nung hawakan niya ang maleta ko. Tumayo ako para isara ang pinto. Pero bago ko pa mahawakan ang seradura, nakita ko si Sian sa hallway. May dala siyang baso ng tubig. Papunta yata siya sa kusina. Tumigil siya sa tapat ng pinto ko. Althea, tawag niya. Bakit? Yung isa mong bag. Naiwan mo sa labas ng gate kanina. Nilagay ko na sa tapat ng pinto mo. Salamat uli. Hindi siya agad umalis. Nanatili siyang nakatayo doon. Tila may gustong sabihin pero pinipigilan ang sarili. Ang dilim sa hallway, pero yung liwanag mula sa loob ng kwarto ko ay tumatama sa mukha niya. Welcome home, Althea, bulong niya uli. Pero sa pagkakataong ito, parang may ibang tono yung boses niya. Parang hindi lang ito pagbati ng isang bayaw. Bago pa ako makasagot, tumalikod na siya at naglakad palayo. Isinara ko ang pinto at isinandal ang likod ko doon. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong sabihin sa sarili ko na dahil lang ito sa pagod. Na dahil lang ito sa excitement na nakauwi na ako. Pero habang nakasandal ako sa pinto, narinig ko ang mahinang boses ni Mira sa kabilang kwarto. Tinatawag ang pangalan ni Sian. At sa unang pagkakataon, mula nung lumapag ako sa Pilipinas, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Isang bagay na hindi dapat. Isang bagay na alam kong magiging simula ng aking pagkawasak. Dahil sa gabing iyon,
Hindi ako makatulog, hindi dahil sa jet lag, kundi dahil iniisip ko kung bakit nung binanggit niya ang pangalan ko, parang mas kilala niya ako kaysa sa sarili kong kapatid. At narinig ko uli yung yapak sa labas ng pinto ko. Huminto. At pagkatapos, dahan-dahang lumayo. Kinabukasan na nagising ako sa tilaok ng manok sa kapitbahay, isang tunog na dapat sana ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, pero sa halip, tila mitsa ito ng isang mabigat na pakiramdam. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Nakita ko si Mira sa maliit naming beranda, nagdidilig ng mga halaman. Ang aga pa, pero amoy kape na ang buong bahay. Gising ka na pala, bunso, bungad ni Mira. Kamusta ang tulog? Mahimbing ba? Ngumiti ako. Kahit ang totoo, ay halos bilang ko ang bawat oras na tumitok ang orasan sa sala kagabi. Ayos naman ate, naninibago lang talaga. Sanayan lang yan. Heto, uminom ka muna ng kape. Si Sian ang nagbarako niyan bago umalis. Naupo ako sa tabi niya. Maagang umalis si Sian. Oh, may tinatapos na kotse sa shop. Alam mo naman yun, sob-sob sa trabaho para sa amin. Minsan nga naaawa na ako, pero sabi niya, kailangan daw naming mag-ipon para sa pag-aaral ng mga bata balang araw. Kwento ni Mira, bakas ang pagmamalaki sa boses. Habang humihigop ako ng kape, pumasok si Nora sa eksena. May dala siyang isang basket ng mga labada. Tulad kagabi, tila sinusukat ng mga mata niya ang bawat galaw ko. Naupo siya sa tapat namin at nagsimulang magtupi. Althea, balak mo na bang magtagal dito? O baka naman mag-a-apply ka uli sa labas pagkatapos ng ilang buwan? Tanong ni Nora. Direkta. Walang preno. Hayaan mo muna siyang makapag-adjust, Nanay Nora. Pagtatanggol ni Mira. Kakarating lang nung tao. Nagatanong lang ako, Mira. Mas mabuti ng malinaw ang plano. Mahirap ang buhay ngayon. Sagot ni Nora, habang ang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Gusto ko na pong magstay dito, tita. Ayoko na pong bumalik doon. Mabuti kung ganun. Tipid niyang sagot. Lumipas ang maghapon na puro pag-aayos ng gamit. Nilabas ko ang mga pasalubong, mga tsokolate, pabango, at mga damit na binili ko sa sale sa Riyadh. Tuwang-tuwa si Mira, pero ako, parang wala sa sarili. Panay ang sulyap ko sa pinto ng garahe, naghihintay sa tunog ng makina ng sasakyan ni Sian. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, dumating siya. Marumi ang t-shirt niya, may mga itim na dumi ng langis sa braso. Pero nung makita niya ako sa sala, tila bigla siyang natauhan. Tumigil siya at kumuha ng basahan para punasan ang kamay niya. Andyan ka na pala, Sian, sabi ni Mira mula sa kusina. Tulungan mo muna si Althea sa mga dilata sa box, ilipat niyo sa cabinet. Sige, maikling sagot ni Sian. Pumasok kami sa maliit na pantry sa tabi ng kusina. Masikip ang espasyo. Amoy araw siya, amoy bakal, at amoy lalaking galing sa trabaho. Isang amoy na napakalayo sa mga amoy ng ospital at disinfectant na kinasanayan ko sa Saudi. Inabot ko sa kanya ang mga dilata mula sa box. Sa tuwing nag-aabot ako, sinisikap kong huwag madikit ang balat ko sa kanya. Pero sa sikip ng pantry, mahirap iwasan. Althea, biglang sabi niya habang inilalagay ang huling lata sa shelf. Bakit, Kit? Yung sinabi ko kagabi. Welcome home. Totoo yun. Masaya ako na nandito ka na. Tumingin ako sa kanya. Malapit siya sa akin. Masyadong malapit. Nakikita ko yung pawis na namumuo sa sentido niya. Salamat, Sian. Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Kapatid ka ni Mira. Pamilya ka na rin namin, sabi niya. Pero ang paraan ng pagkakasabi niya ng pamilya, parang may pait na hindi maipaliwanag. Pero alam ko yung pakiramdam ng mag-isa. Yung kahit marami kang kasama, parang walang nakakakita sa'yo. Natigilan ako. Paano niya nalaman? Paano niya naramdaman yung bagay na kahit si Mira ay hindi napansin sa 10 taon naming pag-uusap sa video call?
Sian, Althea, handa na ang hapunan. Tawag ni Mira mula sa labas. Agad kaming lumabas ng pantry. Halos magkabungguan pa kami sa pinto. Paglabas namin, nakita ko si Nora na nakatayo malapit sa hapag, nakatingin sa aming dalawa. Hindi siya nagsalita, pero ang talim ng tingin niya ay parang kutsilyong bumaon sa likod ko. Habang kumakain, hindi na ako mapakali. Ang ingay ng kutsara at tinidor ay parang kulog sa pandinig ko. Si Mira ay masayang nagkukwento tungkol sa kapitbahay nating ikakasal na. Pero ang isip ko ay naiwan sa loob ng pantry. Naiwan sa mga salitang sinabi ni Sian. Althea, parang ang lalim ng iniisip mo. Puna ni Nora. Wala po. Pagod lang po siguro sa pag-aayos ng gamit. Pagsisinungaling ko. Magpahinga ka na pagkatapos nito? Sabi ni Sian nang hindi tumitingin sa akin. Mahaba pa ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, nagboluntaryo akong maghugas ng pinggan. Gusto ko munang mapag-isa. Habang nakasawsaw ang mga kamay ko sa bula, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Akala ko si Mira. Ate, ayos na to, ako na. Pero paglingon ko, si Sian ang nakatayo doon. May hawak siyang baso. Ako na magpapatuyo niyan, sabi niya. Wag na Sian, kaya ko na to. Hayaan mo na ako. Kinuha niya ang baso mula sa kamay ko. Sa pag-abot niya, sadyang dumampi ang mga daliri niya sa palad ko. At sa pagkakataong ito, hindi niya agad inalis. Hinayaan niyang manatili ang hawak niya ng 3 segundo. Tumingin ako sa kanya, nagtatanong, natatakot. Masyadong marami kang iniisip, Althea. Mahina niyang bulong. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Binitawan niya ang kamay ko bago pa kami makita ni Mira na pabalik na sa kusina. Nagpatuloy siya sa pagpupunas ng baso na parang walang nangyari. Pero ang puso ko, parang sasabog sa bilis ng tibok. Nung gabing yon, habang nakahiga ako, narinig ko ang mahinang usapan ni Mira at Sian sa kabilang kwarto. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, pero narinig ko ang tawa ni Mira. Isang tawang puno ng tiwala. Isang tawang nagpabigat sa kasalanang hindi ko pa man din nagagawa ay tila nararamdaman ko na. Maya-maya, narinig ko ang yapak sa hallway. Huminto sa tapat ng pinto ko, tulad kagabi. At sa ilalim ng pinto, nakita ko ang anino ng 2 paa. Nanatili doon ng matagal. Walang kumatok. Walang nagsalita. Pero sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang isang mabigat na buntong hininga. Sian. Alam kong siya yon. At ang mas masakit, alam kong hinihintay ko na tumigil siya doon. Ano ang gagawin ko? Sa unang 2 araw ko pa lang, parang unti-unti nang natitibag ang pader na itinayo ko sa loob ng 10 taon. At ang mas nakakatakot, baka hindi ko na gustong itayo itong muli. Dahil sa bawat sulyap, sa bawat aksidenteng touch, parang unti-unti akong nabubuhay. At sa mundong ito ng bawal, ang mabuhay ang pinakamahal na kabayaran. Lumipas ang 1 linggo na parang isang mahabang laro ng taguan. Taguan ng tingin, taguan ng hininga, at taguan ng mga salitang hindi dapat bigkasin. Sinubukan kong ilayo ang sarili ko. Sumasama ako kay Mira sa palengke. Tumutulong ako sa paglalaba. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting kapatid. Pero kahit anong layo ko, parang may magnet si Sian na laging humihila sa akin pabalik sa kanya. Isang hapon, umalis si Mira at si Nanay Nora para dumalo sa isang lamay sa kabilang barangay. Naiwan akong mag-isa sa bahay, naglilinis ng sala. Akala ko, nasa shop si Sian hanggang gabi. Pero laking gulat ko nang marinig ko ang pagbukas ng gate. Si Sian. Maaga siyang umuwi. May dala siyang supot ng tinapay at isang bote ng soft drinks. Oh, nasaan sila? Tanong niya habang nagpupunas ng pawis sa noo. Nasa lamay Sian. Baka gabi na makauwi yung 2. Sagot ko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang paglalampaso ng sahig. Sinusubukang magmukhang abala. Mainit, no? Sabi niya, sabay upo sa sofa.
Niluwagan niya ang suot niyang t-shirt at sandaling nalantad ang matikas niyang dibdib. Bigla akong napaatras, tila napaso sa nakita ko. Althea, magpahinga ka muna. Halika rito. Uminom ka muna. Ayos lang ako, Sian. Malapit na akong matapos. Althea, tawag niya uli. Sa pagkakataong ito, mas malalim ang boses niya. Halika rito. Usap muna tayo. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero binitawan ko ang lampaso at naupo sa kabilang dulo ng sofa. Malayo sa kanya, pero sapat na para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Minsan, naiinggit ako sa'yo. Biglang sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Bakit naman? Tanong ko, laking gulat sa sinabi niya. Ako nga itong walang-wala. 'Di ba? Ikaw, may asawa ka, may bahay, may trabaho. Pero malaya ka. Sagot niya, sabay lingon sa akin. Ako, Althea, para akong nakakulong sa isang buhay na matagal nang natapos ang kwento. Mahal ko si Mira, oo. Pero parang obligasyon na lang ang lahat. Gising, trabaho, uwi, tulog. Paulit-ulit. Hanggang sa dumating ka. Sian, huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa mo si ate. Alam ko. At araw-araw kong ipinapaalala yan sa sarili ko. Sabi niya, sabay lapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na aksidente. Hindi na mabilis. Marahan niyang hinaplos ang mga daliri ko. Pero bakit kapag kasama kita, parang biglang bumibilis ang oras? Bakit kapag nakikita kitang tumatawa, parang gusto ko ring tumawa kahit walang dahilan? Siyan, malito. Bulong ko, pero hindi ko binawi ang kamay ko. Nanatili akong nakatitig sa mga kamay naming magkahawak. Ang magaspang niyang palad ay tila nagbibigay ng kuryenteng hindi ko kayang labanan. Alam ko, bulong din niya. Pero Althea, pagod na akong maging tama. Kahit ngayon lang, gusto ko namang maramdaman na totoo ako. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Amoy kape siya at amoy ulan. Isang amoy na tila lason na dahan-dahang pumapatay sa katinoan ko. Isang dangkal na lang ang distansya namin. Nararamdaman ko na ang hininga niya sa labi ko. At doon, sa gitna ng tahimik na sala, habang ang hapon ay unti-unting nagiging gabi, narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Si Mira. Mabilis kaming naghiwalay. Kinuha ko agad ang lampaso at nagpanggap na naglilinis habang si Sian ay tumayo at naglakad patungong kusina. Kunwari ay kukuha ng tubig. O nandito na pala kayo. Masayang boses ni Mira habang pumapasok sa pinto. Sian, buti maaga ka. Althea, kamusta? May merienda ba kayo? Oo, ate. Nagdala si Sian ng tinapay. Sagot ko, habang nanginginig ang mga tuhod ko. Tumingin si Mira sa amin. Palipat-lipat ang tingin sa akin at kay Sian. May bahid ng pagtataka sa mga mata niya, pero agad din itong napalitan ng ngiti. Mabuti naman. Akala ko nag-aaway na naman kayong dalawa. Pumasok si Mira sa kwarto nila para magpalit ng damit. Si Nanay Nora naman ay diretso sa kusina. Hindi nagsalita, pero ang mga mata niya ay parang radar na sinusuyod ang bawat sulok ng sala. Huminto siya sa tapat ko at tumingin sa lampaso na hawak ko. Althea, tuyo na ang sahig, sabi niya sa malamig na tono. Bakit mo pa nilalampaso? Hindi ako nakasagot. Napayuko na lang ako. Nung gabing iyon, habang naghahanda kami ng hapunan, nakatanggap ako ng text mula kay Jai, ang matalik kong kaibigan. Althea, kamusta? Balita ko malapit daw kayo ni Sian. Ingat ka ha? Ang apoy. Masarap tingnan, pero nakakasunog. Binitawan ko ang cellphone ko. Paano nalaman ni Jai? May nakakita ba sa amin? O sadyang halata na ang nararamdaman ko? Pagtingin ko sa tapat ng lamesa, nahuli ko si Sian na nakatingin sa akin habang hinahanda ni Mira ang ulam. Isang tingin na punong-puno ng pangako at panganib. Isang tingin na nagsasabing
Hindi pa tapos ang sinimulan namin kanina. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ko ang paa ni Sia na dumampi sa paa ko. Marahan, mapang-akit. Hindi ko inilayo ang paa ko. Hinayaan ko siyang manatili doon, habang si Mira ay masayang nagkukwento tungkol sa handaan sa kabila. Nung oras na yon, alam ko na, wala na akong balikan. Ang mabuting kapatid na binuo ko sa loob ng 10 taon ay unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng lamesang ito. At ang mas nakakatakot, hindi ko na gustong isalba ang sarili ko. Dahil sa bawat haplos ng paa niya, sa bawat nakaw na tingin, parang mas nagiging malinaw sa akin ang isang masakit na katotohanan. Hindi ako umuwi para maging bahagi ng pamilya nila. Umuwi ako dahil sa wakas, may isang taong nakakita sa akin. Hindi bilang provider, hindi bilang anino, kundi bilang isang babaeng uhaw sa pag-ibig. Kahit pa ang pag-ibig na yon ay isang sumpa. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang hapunan na yon nang hindi ako nanginginig. Bawat subo ko ng pagkain, parang may bumabara sa lalamunan ko. At ang paa ni Sian, yung init ng balat niya na nakadikit sa akin sa ilalim ng hapag, parang isang sikretong apoy na unti-unting lumaliyab sa buong katawan ko. Althea, ayos ka lang ba talaga? Tanong uli ni Mira. Nilagyan niya ng ulam ang plato ko. Namumutla ka na naman. Baka nabigla ka sa init ng kusina. Ayos lang ate. Piliti kong sagot. Inaantok lang siguro. Sige na. Pagkatapos nito, magpahinga ka na. Sian, ikaw na muna ang magligpit dito ha? Sasamahan ko lang si Nanay Nora sa itaas. Mag-aayos daw ng gamit sa altar. Sabi ni Mira sabay tayo. Tumango lang si Sian. Hindi siya nagsalita. Pero naramdaman ko ang pagdiin ng paa niya sa akin bago siya tumayo para kumuha ng baso. Naiwan kami sa kusina. Ang tanging tunog ay ang pag-andar ng lumang refrigerator at ang tibok ng puso ko na parang tambol sa sobrang bilis. Nagsimula akong magligpit ng mga plato, mabilis ang kilos, gustong tumakas bago pa maging huli ang lahat. Althea, tawag niya. Nakatayo siya sa likuran ko, malapit sa lababo. Sian, wag ngayon. Baka bumaba si ate. Bulong ko. Hindi lumingon. Sandali lang. Naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Mara niya akong pinihit paharap sa kanya. Bakit ka umiiwas? Kanina sa sofa. Ramdam ko naman na gusto mo rin. Mali ito, Sian. Maling-mali. Sabi ko. Pero ang boses ko ay walang paninindigan. Kapatid ko si Mira. Pinatuloy niya ako dito. Pinagkatiwalaan. Alam ko. Pero ang puso, hindi marunong sumunod sa utos. Di ba? Inilapit niya ang mukha niya. Sapat na para maamoy ko ang barakong kape na mainit pa sa hininga niya. 10 taon kang nawala, Althea. 10 taon kang nagtrabaho para sa kanila. Kailan mo naman gagawin ang isang bagay para sa sarili mo? Natigilan ako. Yun ang pinakamasakit na narinig ko dahil yun ang laging bulong sa isip ko gabi-gabi sa Saudi. Kailan naman ako? Kailan naman ang para sa akin? Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at hinaplos ang pisngi ko. Ang magaspang niyang hinlalaki ay dumaan sa labi ko. Parang may kung anong pader na gumuhusubo sa loob ko. Sa isang saglit, nakalimutan ko si Mira. Nakalimutan ko si Nanay Nora. Nakalimutan ko ang buong mundo. Hinalikan niya ako. Mabilis lang. Isang dampi na punong-puno ng gutom at pangungulila. Pero sapat na yon para manghina ang mga tuhod ko. Napakapit ako sa gilid ng lababo. Ang lasa ng kasalanan ay kasing tamis ng ipinagbabawal na prutas. Biglang may narinig kaming kalansing sa pinto ng kusina. Agad kaming naghiwalay. Si Nanay Nora. Nakatayo siya doon, may hawak na baso. Walang emosyon ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay parang 2 uling na nagbabaga sa dilim. Nakalimutan ko ang tubig ko, sabi niya sa malamig na boses. Naglakad siya patungo sa dispenser, nilagpasan kami na parang hangin lang, pero naramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Nang makuha na niya ang tubig,
Huminto siya sa harap ko. "Matulog ka na, Althea," sabi niya, nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Minsan, ang panaginip ay mas ligtas kaysa sa gising na katotohanan. Tandaan mo yan. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Umalis siya nang kasing tahimik ng isang anino. Naiwan kaming dalawa ni Sian na tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang init na naramdaman ko kanina ay napalitan ng matinding takot. Nakita ba niya tayo? Bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Hindi ko alam. Sagot ni Sian. Bakas din ang kaba. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Paano siya ang bahala? Paano magiging ayos ang lahat kung ang mismong anino sa bahay na ito ay tila nagsisimula na kaming husgahan? Pumasok ako sa kwarto ko at nilak ang pinto. Humiga ako at nagtaklob ng kumot pero ramdam ko pa rin ang hapdi ng halik ni Sian sa mga labi ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita ang isa pang message mula kay Jai. Althea, tumawag sa akin si Mira kanina. Masaya siya na andyan ka. Huwag mong sisirain yung saya na yon, ha? Napaiyak ako. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa gulo ng nararamdaman ko. Mahal ko ang kapatid ko, pero bakit sa piling ng asawa niya lang ako nakakahinga? Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na yabag sa hallway. Huminto sa tapat ng pinto ko. Kumatok siya. 3 mahihinang katok. Althea, bulong ni Sian mula sa labas. Buksan mo ito, mag-uusap lang tayo. Tumingin ako sa pinto. Alam kong kapag binuksan ko to, wala nang balikan. Ang linyang naghihiwalay sa tama at mali ay tuluyan ng mabubura. Pero sa kabila ng takot, sa kabila ng banta ni Nanay Nora, naramdaman ko ang sarili kong kamay na dahan-dahang umaabot sa lock. Dahil sa gabing ito, mas matimbang ang gutom kaysa sa takot. At sa bawat pihit ng siradura, unti-unting namamatay ang Althea na kilala ng lahat. At isinisilang ang isang babaeng handang sumunog sa sarili niyang tahanan para lang sa isang sandali ng pagmamahal. Dahan-dahang gumiriit ang siradura. Sa bawat milimetro ng pagpihit ko sa lock, parang may kung anong bahagi ng kaluluwa ko ang humihiwalay sa aking pagkatao. Nang bumukas ang pinto, sapat lang para makita ko ang madilim na anino ni Sian. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng gabi mula sa hallway at ang matapang na amoy ng kanyang pagkalalaki. Hindi siya pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa pagitan ng liwanag ng kwarto ko at ng dilim ng pasilyo. Althea, bulong niya. Ang boses niya ay parang haplos ng pilus sa gitna ng katahimikan. Hindi ako makakatulog na alam kong natatakot ka. Sian, bumalik ka na sa kwarto niyo. Pilit kong sabi, kahit ang totoo ay gusto ko siyang hatakin papasok. Nandun si ate. Kapag nagising siya at wala ka sa tabi niya, tulog na siya. Pagod na pagod sa pag-aasikaso kay Nanay Nora. Sagot niya. Humakbang siya ng isa, papasok sa maliit na espasyo ng kwarto ko. Isinara niya ang pinto sa likuran niya nang walang kaingay-ingay. Althea, tingnan mo ako. Inangat ko ang paningin ko. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng lampara, nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Ang pagod, ang pagnanasa, at ang isang uri ng kalungkutan na tila salamin ng sa akin. Bakit ako, Sian? Tanong ko. Ang boses ko ay basag. Puno ng hindi masabing sakit. Maraming iba dyan. Bakit ang kapatid pa ng asawa mo? Hindi ko pinili to, sagot niya, habang dahan-dahang lumalapit sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang dibdib. Akala ko, okay na ako. Akala ko, sapat na yung buhay na meron ako. Pero nung dumating ka, nung nakita ko kung paano ka tumitig sa kawalan habang kumakain tayo, nakita ko ang sarili ko sa'yo. Pareho tayong nagpapanggap, Althea. Pareho tayong bilanggo. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tanda ng mga taon ng pagtatrabaho. Pero ang hawak niya ay kasing gaan ng isang pangarap. Huwag mong isipin si Mira ngayon. Huwag mong isipin si Nanay Nora. Isipin mo lang
Tayong dalawa. Dito. Ngayon. Umiling ako. Pero ang katawan ko ay tila may sariling isip. Humilig ako sa kanya. Isinandal ang noo ko sa kanyang matikas na balikat. Natatakot ako, Sian. Kapag nalaman nila to, wala na akong babalikan. Wala na akong pamilya. Hinding-hindi nila malalaman. Pangako niya, sabay halik sa tuktok ng ulo ko. Mag-iingat tayo. Pangako hindi kita pababayaan. Inangat niya ang baba ko at muling hinalikan ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mabilis. Mas malalim, mas matagal, mas mapangangkin. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko. Ang huni ng kuliglig sa labas. Ang tibok ng orasan. Maging ang boses ng konsensya ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na paghinga namin at ang tunog ng aming mga puso na tila nagkakaroon ng sariling usapan. Bigla kaming nakarinig ng mahinang kalos sa labas, parang tunog ng tsinelas na kumakaladkad sa sahig. Napatigil kami. Nanigas ang buong katawan ko. Ang kuryenteng naramdaman ko kanina ay agad na napalitan ng nagyayelong kaba. Sian? Isang mahinang tawag mula sa malayo. Boses ni Mira. Galing sa kwarto nila. Nanlaki ang mga mata ko. Itinulak ko si Sian ng bahagya. Si ate! Gising siya! Shhh! Huwag kang maingay! Bulong ni Sian. Mabilis siyang lumapit sa pinto at idinikit ang tenga niya doon. Sian, nasaan ka? Lalong lumakas ang boses ni Mira, papalapit sa hallway. Walang ibang mapagtataguan sa maliit kong kwarto. Ang cabinet ko ay puno ng maleta at ang ilalim ng kama ay masyadong mababa. Nakatingin lang ako kay Sian. Ang pawis ko ay malapot na tumatulo sa gilid ng aking mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aming ginagawa. Ang panganib na mabuking ay hindi na lamang isang malayo at malabong konsepto. Nandito na ito, sa labas ng aking pinto. Sian, lumabas ka na. Bulong ko. Ang labi ko ay nanginginig sa takot. Mabilis na binuksan ni Sian ang pinto ng bahagya. Sapat lang para makalusot siya. Pero bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. Mag-ayos ka. Huwag kang lalabas. Mabilis siyang nakalabas sa hallway. Pinigilan ko ang paghinga ko, nakikinig sa bawat tunog sa labas. Oh, Sian, bakit andyan ka sa hallway? Tanong ni Mira. Uminom lang ako ng tubig. Akala ko may narinig akong pusa sa labas ng kwarto ni Althea, kaya chinek ko lang. Narinig kong sagot ni Sian. Ang boses niya ay kalmado. Parang walang nangyari. Isang ekspertong pagsisinungalingin namong na ngayon ko lang natuklasan sa kanya. Baka yung pusa nga ng kapitbahay. Tara na, matulog na tayo. Maaga pa ang palengke bukas, sabi ni Mira. Narinig ko ang paglayo ng kanilang mga yapak. Ang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto ay parang isang hatol sa akin. Napaupo ako sa gilid ng kama, hapong-hapo na parang tumakbo ng milya-milya. Pero ang mas nakakapanginig sa akin ay hindi ang boses ni Mira. Nang tumahimik na ang lahat, tumingin ako sa ilalim ng pinto. Doon, sa pagitan ng sahig at ng kahoy, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Isang piraso ng rosaryo, isang itim na butil na tila nalaglag. Kay Nanay Nora. Yun, alam kong sa kanya yun, dahil lagi niyang hawak yun habang naglalakad sa gabi. Ibig sabihin, hindi lang si Mira ang gising. Nandoon si Nanay Nora sa hallway kanina. Nakatayo, nakikinig. At marahil, alam na niya ang lahat. Bumalik ako sa pagkakahiga. Pero ang mga mata ko ay nanatiling nakatitig sa dilim. Ang kwartong ito, na dapat sana ay aking kanlungan, ay naging isang hawla ng takot. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging mukha ni Mira, nagtatanong kung bakit ko nagawa ito sa kanya. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang hindi ko matatakasan. Hanggang kailan namin kayang itago ang apoy bago ito tuluyang lumabas at tupukin kaming lahat? Dahil sa gabing ito, natanto ko
na hindi lang si Sian ang pumasok sa kwarto ko. Pumasok din ang isang lihim na habambuhay na magiging anino sa bawat ngiti ni Mira at sa bawat haplos ni Sian. Isang lihim na may dalang itim na butil ng rosaryo, isang tanda ng parusang naghihintay sa amin sa dulo ng kalsada. Hindi ako nakapikit hanggang sa sumikat ang araw. Ang itim na butil ng rosaryo sa sahig ay tila isang matang nakatitig sa akin, nagpapaalala na may nakakaalam. Bawat kalansing ng baso sa kusina, bawat yabag sa hallway ay nagpapatalon sa puso ko. Paglabas ko ng kwarto, ang unang sumalubong sa akin ay ang amoy ng pritong tuyo at sinangag. Isang ordinaryong umaga, pero para sa akin ang hangin ay malapot at mahirap hingahin. Althea, halika na. Kain na tayo. Yaya ni Mira. Masaya siya. Tila walang bakas ng pag-aalinlangan. Sian, iabot mo nga yung kape sa kapatid mo. Inabot ni Sian ang tasa. Sandali kaming nagkatinginan. Ang kanyang mga mata ay blangko. Parang pilit na ibinabaon ang nangyari kagabi. Pero sa ilalim ng lamesa, naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang tuhod sa akin. Isang mabilis na paalala, isang lihim na koneksyon sa gitna ng panganib. Nanay Nora, bakit hindi kayo kumakain? Tanong ni Mira sa kanyang biyenan na nakaupo sa dulo ng lamesa. Hindi sumagot si Nora. Nakatitig lang siya sa kanyang plato. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at doon ko nakita. Hawak niya ang kanyang rosaryo. Pero kulang ito. May isang bakanting puwang sa pagitan ng mga butil. Tumingin siya sa akin. Hindi galit, hindi panunumbat, kundi isang malamig na pagkilala. Isang tingin na nagsasabing, alam ko ang ginawa mo. Nawalan ako ng butil ng rosaryo kagabi. Sabi ni Nora sa gitna ng katahimikan. Ang boses niya ay tuyot na parang dahon. Siguro ay nalaglag sa hallway nung naglalakad-lakad ako dahil hindi ako makatulog. Nabilaukan ako sa kinakain ko. Mabilis na nag-abot ng tubig si Sian, pero bago ko pa mahawakan ang baso, si Mira na ang kumuha nito. O mag-ingat ka naman, Althea. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Parang wala ka sa sarili mo mula pa kagabi. Puna ni Mira habang hinihimas ang likod ko. Wala to ate. Siguro, kulang lang sa pahinga. Bulong ko. Hahanapin ko na lang po mamaya, Nanay Nora. Singit ni Sian. Baka nasa ilalim lang ng mga kabinet. Wag na, Sian. Sagot ni Nora, habang ang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin. Ang nawala, nawala na. Pero ang marka ng pagkakamali, kahit kailan hindi na nabubura. Pagkatapos ng almusal, umalis si Mira para magtinda sa palengke. Naiwan ako sa bahay kasama si Nora. Gusto ko sanang pumasok sa kwarto at magtago, pero kailangan kong maglinis ng sala. Habang nagpupunas ako ng mga muebles, naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Althea, napatalon ako sa gulat. Titita Nora, hindi ako bulag at lalong hindi ako bingi, sabi niya habang nakatayo sa gitna ng sala. Diretso ang tayo. Nakikita ko ang mga tinginan niyo. Naririnig ko ang mga bulong niyo sa dilim. Akala niyo ba ay maililihim niyo ang apoy sa loob ng bahay na ito? Tita, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wag mo akong lokohin, bata. Mabilis niyang putol sa akin. Ang boses niya ay puno ng puot na pilit nilulunod. Si Mira, napakabait niyang asawa at kapatid. Bulag siya dahil mahal niya kayong dalawa. Pero ako ang mata ng bahay na ito. At hinding-hindi ko papayagang bastusin niyo ang tahanang ito. Tita, parang awa niyo na. Lumuhod ako sa harap niya. Ang mga luha ko ay hindi ko na mapigilan. Hindi ko po ginusto to. Sinubukan ko pong iwasan. Pero hindi ko po alam kung paano. Ang kasalanan ay laging may dahilan, Althea. Pero ang dahilan ay hindi kailanman nagiging lisensya para manakit ng kapwa, sabi niya. Binibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Lumayo ka kay Sian. Humanap ka ng ibang matitirhan. Umalis ka sa bahay na ito.
bago pa maging huli ang lahat. Pero saan po ako pupunta? Wala po akong ibang pamilya kundi si ate. Kung mahal mo ang kapatid mo, hindi mo siya lalasunin ng katotohanan, sabi ni Nora. Umalis ka. Dahil kapag hindi ka pa umalis, ako mismo ang magsasabi kay Mira at sisiguraduhin kong wala ka ng mukhang ihaharap sa kahit kanino. Umalis siya at iniwan akong nakaluhod sa sahig, humihikbi. Ang mundo ko na akala ko ay nabubuhay muli, sa piling ni Sian ay biglang gumuho. Maya-maya, pumasok si Sian mula sa garahe. Nakita niya akong umiiyak sa sahig. Mabilis siyang lumapit at niluhuran ako. Anong nangyari? Nakita ka ba ni nanay? Tanong niya. Bakas ang matinding kaba. Alam na niya Sian. Alam na niya ang lahat. Hagulgol ko. Pinapaalis niya ako. Sabi niya, kapag hindi ako umalis, sasabihin niya kay ate. Natigilan si Sian. Ang kanyang muka ay namutla. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi niya magagawa yon. Takot lang siyang masira ang pamilya. Pero totoo naman. 'Di ba? Sinisira natin ang pamilya. Sigaw ko sa kanya. Sian, mali ito. Tama si Tita Nora. Kailangan ko nang umalis. Hindi! Galit niyang hinawakan ang mga kamay ko. Hindi ka aalis, Althea. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Ngayon lang ako nakaramdam na may nakakaunawa sa akin. Hindi kita pakakawalan. Pero paano si ate? Gagawa tayo ng paraan, sabi niya, habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang luha ko. Mag-iingat tayo lalo. Kakausapin ko si nanay. Hindi ka aalis, pangako. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at kasalanan, naramdaman ko ang yakap ni Sian. Isang yakap na dapat sana ay nagbibigay ng kaligtasan, pero ngayon, parang isang gapos na dahan-dahang sumasakal sa akin. Naramdaman ko ang pagbukas ng gate. Si Mira. Mabilis kaming naghiwalay ni Sian. Tumayo ako at pinunasan ang mukha ko, habang si Sian ay mabilis na kumuha ng dyaryo at nagpanggap na nagbabasa. Althea! Sian! Tingnan niyo, marami akong dalang pasalubong na bibingka. Masayang sigaw ni Mira habang papasok ng pinto. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang nangiti, ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pagmamahal. At pagkatapos, tumingin ako kay Sian na ngayon ay nakangiti na rin kay Mira na parang walang nangyaring pagtatapat sa akin kanina lang. At sa dulo ng sala, nakita ko si Nanay Nora, nakatayo sa dilim, nakamasid sa aming lahat. Ang rosaryong kulang ng butil ay nakasabit sa kanyang kamay, tila isang timer na dahan-dahang tumatakbo. Ang saya ni Mira ay parang isang kanta sa gitna ng isang libing. At alam ko, sa bawat tawa niya, lalong bumibigat ang itim na butil na itinago ko sa bulsa ko. Ang butil na naging simula ng aming lihim at marahil magiging mitya ng aming wakas. Ang bibingka ay mainit pa, umuusok at amoy dahon ng saging, pero sa lalamunan ko, parang buhangin ang bawat subo. Nakaupo kaming apat sa hapag. Masayang nagkukwento si Mira tungkol sa suki niya sa palengke na nagbigay ng diskwento dahil para daw sa balikbayan na kapatid. Bawat salita ni Mira ay parang latay sa balat ko. Althea, kain pa. Paborito mo to, di ba? Sabi ni Sian kanina, mukhang matamlay ka raw kaya ibinili kita ng marami. Sabi ni Mira, sabay haplos sa pisngi ko. Napatingin ako kay Sian. Nakayuko siya, abala sa paghigop ng kape, pero nakita ko ang paggalaw ng panga niya. Alam kong nakikiramdam siya. Alam kong tulad ko, binibilang din niya ang bawat segundo ng katahimikang nanggagaling sa dulo ng mesa. Kay Nanay Nora. Nanay, gusto niyo po? Pag-aalok ni Mira sa biyanan. Okni, busog pa ako Mira. Ang dami ko nang nakita at narinig ngayong araw. Parang busog na ang kalooban ko. Sagot ni Nora. Ang boses niya ay walang emosyon, pero ang bawat salita ay may talim na ako lang ang nakakaunawa. Tumayo si Nora at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang silid.
Bago siya tuluyang mawala sa paningin namin, huminto siya sa tapat ko. Althea, huwag mong kalimutang magligpit ng kalat sa sala. Maraming alikabok na hindi nakikita sa unang tingin, pero kapag hinayaan, nakakasira ng bahay. Naiwan kaming tatlo. Ang tawa ni Mira ay unti-unting humupa, napalitan ng pagtataka. Anong problema ni nanay? Parang ang init ng ulo. Hayaan mo na ate, baka pagod lang sa init. Bulong ko. Sian, kausapin mo nga ang nanay mo mamaya. Baka may kailangan, bilin ni Mira sa asawa. Sige, maikling sagot ni Sian. Tumayo siya at pumasok sa banyo para maligo. Nang mag-isa na kami ni Mira sa kusina, hinawakan niya ang kamay ko. Althea, sabihin mo sa akin ang totoo. May problema ba? Mula nung dumating ka, parang hindi ka mapakali. May nangyari ba sa Saudi na hindi mo sinasabi sa akin? O baka naman, nabibigatan ka na dito sa bahay? Gusto kong humagulgol. Gusto kong sabihin ang lahat. Ate, ang asawa mo ang dahilan. Ate, traidor ako. Pero ang nakita ko sa mga mata ni Mira ay purong pagmamahal. Paano ko sisirain ang mundong itinayo niya sa loob ng 10 taon? Wala ate. Naninibago lang talaga ako. Gusto ko na ring maghanap ng trabaho para makatulong sa gastusin. Pagsisinungaling ko. Huwag kang magmadali. Magpahinga ka muna. May pera pa naman tayo. Sabi niya, sabay yakap sa akin. Nung gabing yon, habang naglalakad ako sa sala para uminom ng tubig, nakita ko si Sian na nakatayo sa dilim, malapit sa pintuan ng kwarto ni Nora. Mukhang galing siya sa pakikipag-usap sa nanay niya. Ang mukha niya ay tila mas tumanda ng 10 taon. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit. Hinila niya ako sa isang madilim na sulok sa ilalim ng hagdan. Anong sabi niya? Tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Matigas siya, Althea. Sabi niya, hanggang katapusan na lang ng linggong ito. Kapag hindi ka pa umalis, ilalabas niya ang lahat kay Mira. Bulong ni Sian. Baka sa boses niya ang desperation. Sian, kailangan ko nang umalis. Tama siya. Lalala lang to. Sabi ko. Hindi, may naisip ako. Sabi niya, sabay hawak ng mahigpit sa magkabilang braso ko. May bakanting apartment ang kaibigan ko sa kabilang bayan. Doon ka muna. Sasabihin natin kay Mira na nakahanap ka ng trabaho doon at kailangan mong magstay in. Sa ganitong paraan, malalayo ka kay Nanay Nora. Pero, magkikita pa rin tayo. Siyan, baliw ka na ba? Ipagpapatuloy pa rin natin to? Althea, hindi ko na kayang bumalik sa dati. Ngayong alam ko nang nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko, hindi ko na kayang magpanggap na asawa lang ako ni Mira. Sabi niya, sabay dampi ng kanyang noo sa noo ko. Magtiwala ka sa akin. Gagawa ako ng paraan para masuportahan ka doon. Naramdaman ko ang takot at ang kakaibang kiliti ng pananabik. Isang bahagi ng isip ko ang sumisigaw na tumakbo palayo. Pero ang puso ko, ang pusong 10 taong naging tuyot, ay tila uhaw na uhaw sa pangakong bitbit ni Sian. Paano kung mabuking tayo? Hindi tayo mabubuking. Mag-iingat ako. Tuwing hapon, magsasabi ako na may overtime sa shop. Pupuntahan kita. Bulong niya. Dahan-dahan niyang hinalikan ang leeg ko. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng hagdan ng bahay ng kapatid ko, naramdaman ko uli ang tamis ng kasalanan. Para kaming mga magnanakaw sa sarili naming tahanan. Pero hindi namin alam, sa itaas ng hagdan, sa isang maliit na awang ng pinto ng silid ni Nora, may isang pares ng matang nakamasid. At sa bawat haplos ni Sian sa akin, lalong humihigpit ang hawak ni Nora sa kanyang rosaryo hanggang sa ang string nito ay tila malapit ng maputol. Ang cliffhanger ng aming buhay ay nagsimula na. Akala namin ay nakahanap kami ng solusyon, pero ang apartment sa kabilang bayan ay hindi magiging kanlungan. Ito ay magiging isang hawla na mas malalim ang lihim at mas masakit ang kahihinatnan kapag ang pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng manang gumuho.
Nakalipas ang 3 araw. Ang bawat oras ay parang paglakad sa ibabaw ng maliliit na bubog, tahimik, pero bawat hakbang ay may hapdi. Ayon sa plano ni Sian, nagkunwari akong nakatanggap ng tawag mula sa isang dating katrabaho sa Saudi na may-ari na ngayon ng isang malaking botika sa kabilang bayan. Kailangan daw ng stay-in na manager. Sigurado ka ba, Althea? Kakarating mo lang? Trabaho agad? Tanong ni Mira habang tinutulungan akong magtiklop ng mga damit. Baka sa mukha niya ang lungkot, pero nandoon din ang suporta. Akala ko ba magsasama muna tayo dito? Ate, magandang oportunidad na to. Sayang naman yung sweldo. Pandagdag din sa atin dito. Pagsisinungaling ko, hindi ako makatingin sa mga mata niya. Pakiramdam ko, bawat gamit na inilalagay ko sa maleta ay isang piraso ng buhay ni Mira na ninanakaw ko. Sa sulok ng kwarto, nakatayo si Nanay Nora. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, pinapanood ang bawat kilos ko. Hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang pananahimik ay parang isang kasunduan sa demonyo. Pinapaalis niya ako at pumapayag akong umalis, hindi para magbagong buhay, kundi para mas malayang magkasala. Sian, ihatid mo na ang kapatid mo. Siguraduhin mong ligtas ang apartment na tutuluyan niya. Bilin ni Mira nang matapos kami. Ako nang bahala, Mira. Sagot ni Sian. Kinuha niya ang mga maleta ko. Ang kanyang boses ay kalmado, pero nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Sumakay kami sa luma niyang owner-type jeep. Habang papalayo kami sa bahay, tiningnan ko si Mira na kumakaway sa gate hanggang sa maging maliit na tuldok na lang siya sa malayo. Sa tabi niya, nakatayo si Nanay Nora, tila isang rebultong hindi gumagalaw. Nang makalayo na kami at wala nang makakakita, itinigil ni Sian ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada na napapaligiran ng mga puno ng kawayan. Bumitaw siya sa manibela at humarap sa akin. Bigla niya akong niyakap ng napakahigpit, parang isang taong nalulunod na nakahanap ng salbabida. Sa wakas, bulong niya sa leeg ko. Sa wakas, wala na tayong kailangang katakutan sa loob ng bahay. Sian, natatakot pa rin ako. Si Nanay Nora. Alam nating hindi siya titigil sa pagmamasid, sabi ko, habang hinahaplos ang likod niya. Malayo na tayo sa kanya, Althea. Sa apartment na yon, tayo lang. Walang Mira, walang Nora. Doon, pwede tayong maging kung sino talaga tayo, sabi niya. Sabay hinalikan ako ng may halong bangis. Pagdating namin sa apartment, isang maliit at medyo lumang unit sa ikalawang palapag ng isang gusali sa bayan. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Walang altar ng mga santo, walang amoy ng downy ni Mira. Ang tanging nandoon ay ang amoy ng alikabok at ang malamig na semento. Inilapag ni Sian ang mga gamit ko sa maliit na kama. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalaboy sa buong pagkatao ko. Dito natin itutuloy ang lahat, sabi niya. Nung gabing iyon, hindi umuwi agad si Sian. Nagpadala siya ng text kay Mira na nasiraan daw ang jeep at kailangang ayusin sa talyer ng kaibigan. Isang kasinungalingan sa ibabaw ng isa pang kasinungalingan. Sa loob ng maliit na kwartong yon, sa ilalim ng dagundong ng mga sasakyan sa labas, tuluyan naming itinawid ang huling hangganan. Wala nang fade to black sa isip ko. Ang tanging nandoon ay ang init ng balat niya at ang pakiramdam na, sa wakas, may nagmamay-ari sa akin. Pero sa bawat sandali ng sarap, may kaakibat na hapdi. Sa bawat haplos niya, parang nakikita ko ang mukha ni Mira na umiiyak. Mahal kita, Althea, bulong niya sa gitna ng dilim. Hindi ako nakasagot. Gusto ko ring sabihin, pero ang salitang mahal ay parang lason sa dila ko. Paano mo tatawaging pag-ibig ang isang bagay na kailangang itago sa dilim? Kinaumagahan, maagang umalis si Sian para hindi mahalata ni Mira. Naiwan akong mag-isa sa apartment. Habang nag-aayos ako ng kaunting gamit, tumunog ang cellphone ko.
Isang message mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at biglang bumao ng kuko ko sa palad ko. Isang litrato. Litrato ng jeep ni Sian na nakaparada sa tapat ng apartment ko kagabi. Ganap na 12:00 ng hating gabi. At sa ibaba ng litrato, may nakasulat na 3 salita. Hindi natutulog ang Diyos. Nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako sa bintana. Sinusuri ang mga tao sa kalsada. Sino ang kumuha nito? Si Nanay Nora ba? O may iba pang nakakaalam? Biglang may kumatok sa pinto. Malakas. 3 beses. Althea? Althea, buksan mo to. Boses ni Jai. Ang matalik kong kaibigan. Mabilis kong binuksan ang pinto. Pumasok si Jai na hingal. Ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Jai, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman? Oh, Althea, kailangan mong umalis na ngayon din, sabi ni Jai habang hinahawakan ang mga balikat ko. Hindi lang ako ang nakakaalam kung nasaan ka. Nakita ko si Nanay Nora kaninang umaga. Kausap ang isang lalaki. May ipinapakita siyang litrato. Althea, balak nilang dalhin si Mira dito ngayon mismo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang apartment na akala ko ay magiging kanlungan namin ay naging isang bitag. At ang mitya ng aming pagkawasak ay hindi na lang dahan-dahang nasusunog. Ito ay sasabog na sa harap ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang boses ni Jai ay parang isang malayo at malabong ugong sa pandinig ko habang ang litratong nasa cellphone ko ay tila sumisigaw ng katotohanan. Huli na kami. Jai, anong gagawin ko? Nauutal kong tanong. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang pilit kong isinisiksik ang ilang damit pabalik sa maleta. Saan ako pupunta? Kung makikita ako ni Mira dito kasama si Sian. Wala si Sian dito, Althea. Yun ang pagkakataon mo, giit ni Jai. Hinila niya ang braso ko patungo sa pinto. Umalis na tayo bago sila makarating. Sasabihin na lang natin na lumipat ka ng ibang matitirhan dahil hindi maayos ang unit. Kahit anong rason, basta huwag kang mahuli dito. Dali-dali kaming lumabas ng apartment. Bawat yabag namin sa hagdan ay tila tunog ng hatol. Pagbaba namin sa kalsada, mabilis kaming sumakay sa isang tricycle. Lumingon ako sa gusali, sa bintana ng kwartong kinalagyan namin ni Sian kagabi. At doon ko nakita ang isang pamilyar na anino sa kabilang kalsada, si Nanay Nora. Nakatayo siya sa tabi ng isang poste, nakaitim na payong kahit hindi naman umuulan. Nakatingin siya nang diretso sa akin habang umaandar ang tricycle palayo. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Ang kanyang pananahimik, ang pinakamabisang sandata na nagpadama sa akin na kahit anong takbo ko, hinding-hindi ako makakatakas sa kanyang paningin. Lumipas ang 2 araw na nakatago ako sa bahay ni Jai sa kabilang bayan. Patay ang cellphone ko. Ayokong makarinig ng kahit anong balita, pero ang katahimikan ay mas nakakabaliw. Hanggang sa isang gabi, narinig ko ang katok sa pinto ni Jai. Hindi si Jai ang nagbukas. Ako ang lumapit. Dala ng isang kakaibang kutob. Pagbukas ko, si Sian ang nandoon. Gusot ang damit, ang mga mata ay namumula, at malalim ang eye bags. Mukha siyang taong hindi natulog ng maraming gabi. Althea, bulong niya. Akmang yayakapin niya ako pero napaatras ako. Anong nangyari, Sian? Pumunta ba sila sa apartment? Nalaman ba ni Mira? Sunod-sunod kong tanong. Naupo si Sian sa baitang ng hagdan. Itinago ang mukha sa kanyang mga palad. Hindi sila nakarating sa apartment. Pinigilan ko sila. Paano? Kinausap ko si Nanay Nora bago pa sila makaalis ng bahay. Sinabi ko sa kanya na kapag sinira niya ang buhay mo, mawawalan din siya ng anak. Naaalis ako at hinding-hindi na nila ako makikita. Mapait na tawa ni Sian. Tumigil siya. Pero kapalit nun, ang kaligayahan ni Mira. Anong ibig mong sabihin? Alam ni Mira na may mali, Althea. Hindi man niya nakita ang apartment, nakikita naman niya sa mga mata ko. Hindi na ako kumakausap sa kanya.
Hindi ko na siya mahawakan. Ang bahay, parang sementeryo na ang lamig. Sabi ni Sian, sabay tingin sa akin ng may pagsusumamo. Althea, hindi ko na kaya. Sumama ka na sa akin. Magpakalayo na tayo. Iiwan ko ang lahat. Ang shop, ang bahay, pati si Mira. Magsimula tayo sa malayo. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Heto na ang pagkakataon. Ang lalaking 10 taon kong hinintay na makakita sa akin, niyayaya akong magsimula ng bagong buhay. Pero sa likod ng kanyang alok, nakita ko ang mukha ni Mira, yung kapatid kong nag-alaga sa akin, yung tanging taong naniwala na mabuti akong tao. At anong iiwan natin sa kanya, Sian? Isang basag na puso at isang buhay na puno ng katanungan. Tanong ko, magiging masaya ba tayo habang alam nating may isang taong nagdurusa dahil sa atin? Masaya naman tayo sa apartment, di ba? Kahit ilang gabi lang. Pilit niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Althea, mahal kita. Ayoko nang bumalik sa bahay na yon. Tumingin ako sa labas, sa dilim ng gabi. Naalala ko yung itim na butil ng rosaryo ni Nanay Nora. Naalala ko yung nangiti ni Mira nung kumakain kami ng bibingka. At naalala ko yung sarili ko sa Saudi, yung Althea na kahit pagod ay may malinis na konsensya. Hindi siyan, sabi ko, dahan-dahang binabawi ang kamay ko. Hindi tayo pwedeng bumuo ng sariling langit sa ibabaw ng impyernong ginawa natin para sa iba. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating huminto. Kailangan mong bumalik sa asawa mo. At kailangan kong mawala ng tuluyan sa buhay niyo. Hindi mo kaya yan, Althea. Mahal mo rin ako. Sigaw ni Sian, bakas ang galit at sakit. Mahal kita, Sian. Yun ang pinakamalaking kasalanang nagawa ko. Bulong ko habang tumutulo ang luha ko. At dahil mahal kita, ayokong makita kang maging isang taong kamumuhian ng sarili niyang pamilya. At ayokong makita ang sarili ko na tuluyang mamatay sa harap ng salamin dahil sa hiya. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Narinig ko ang paghampas ni Sian sa kahoy, ang kanyang mga tawag, at ang huling hagulgol. Bago ko narinig ang pag-andar ng kanyang sasakyan palayo. Kinabukasan, hindi na ako nagpaalam kay Jai. Nag-iwan lang ako ng sulat. Kinuha ko ang aking maleta at nagtungo sa terminal ng bus. Hindi pabalik sa amin. Hindi rin pabalik kay Sian. Bago umalis ang bus, binuksan ko ang cellphone ko sa huling pagkakataon. Isang message ang pumasok, galing kay Mira. Althea, bunso, nasaan ka man? Tandaan mo na mahal kita. Kung may nagawa man akong pagkakamali, sana mapatawad mo ako. Ang pintuan ng bahay natin ay laging bukas para sa'yo. Nayakap ko ang bag ko at doon ako humagulgol sa gitna ng siksikang bus. Hindi niya alam, o baka naman alam niya, at pinili niyang magpatawad ng hindi nagsasalita. At yun ang pinakamasakit na parusa sa lahat. Pagkalipas ng 5 taon, nakatayo ako sa harap ng isang maliit na sari-sari store sa isang malayong probinsya sa norte. Maayos ang buhay ko rito. Tahimik. Walang nakakaalam ng nakaraan ko. Minsan, kapag tahimik ang gabi at umiihip ang malamig na hangin, nararamdaman ko pa rin ang haplos ni Sian. Naaalala ko pa rin ang amoy ng kape at ulan. Pero hindi na ako nasasaktan tulad ng dati. Hindi ko na nalaman kung anong nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung naghiwalay sila o kung nanatili silang magkasama sa isang bahay na puno ng katahimikan. Ang tanging alam ko lang, pinili kong umalis para hindi sila tuluyang mawasak. Minsan, may nagtatanong sa akin kung bakit hanggang ngayon ay mag-isa pa rin ako. Ngumingiti lang ako at hindi sumasagot. Dahil sa kaibuturan ng puso ko, alam ko ang sagot. Pag-ibig ba yun? O gutom lang sa atensyon? O baka pareho? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Ang alam ko lang, sa tuwing hahawak ako ng rosaryo, laging may isang butil na parang kulang sa pakiramdam ko. Isang butil ng buhay ko
na naiwan sa isang hallway, sa isang bahay, at sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging akin. Nagpatuloy ang buhay. Pero sa bawat paglingon ko sa salamin, nakikita ko ang isang babaeng natutong mabuhay sa gitna ng pagsisisi. At marahil, yun ang tanging paraan para makabayad sa isang kasalanang kailanman ay hindi mabubura ng panahon. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda, may tumigil na pamilyar na sasakyan sa tapat ng tindahan ko. Isang lumang jeep. Kumaba ang dibdib ko. Isang kaba na matagal ko nang ibinaon. Pero hindi si Sian ang bumaba. Isang batang lalaki, mga 4 na taong gulang, ang tumakbo patungo sa freezer ng ice candy. Kasunod nito ang isang babaeng may suot na sombrerong buri. Nang iangat niya ang kanyang tingin, tila tumigil ang pag-inog ng mundo ko. Ate Mira, halos pabulong kong tawag. Natigilan siya. Ang mga mata niyang dati ay puno ng sigla. Ngayon ay may bahid na ng mga linya ng pagod at karanasan. Pero ang lambot ng kanyang titig ay hindi nagbago. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay na nanginginig. Althea, sambit niya. Ang tagal ka naming hinanap. Ate, patawad. Patawarin mo ako. Hagulgol ko. Hindi na inintindi ang mga taong dumadaan. Lumuhod ako sa harap niya. Bitbit ang lahat ng bigat na dinala ko sa loob ng 5 taon. Tumayo ka, Althea. Mahinahon niyang sabi, habang itinatayo ako. Matagal na kitang pinatawad. Alam ko ang lahat. Alam ko bago ka pa umalis. Nakita ko ang itim na butil na hawak ni Nanay Nora bago siya pumanaw 3 taon na ang nakakaraan. Iniwan niya sa akin ang isang sulat. Sinabi niya ang lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Alam mo, pero bakit hinanap mo pa rin ako? Ngumiti siya ng mapait. Dahil kapatid kita. At ang pagkakamali ng isang gabi o ng isang panahon ay hindi sapat para talikuran ko ang dugo ko. Si Sian. Wala na siya sa amin, Althea. Umalis siya 1 taon matapos mong mawala. Hindi niya kayang harapin ang sarili niya sa tuwing tumitingin siya sa akin. Tiningnan niya ang batang lalaki na masayang kumakain ng ice candy. Ito si Sian Jr., anak namin. Siya ang nagpapaalala sa akin na kahit sa gitna ng bagyo, may regalong natitira. Natahimik kami ng matagal. Ang hangin sa probinsya ay sariwa, malayo sa malapot na hangin ng nakaraan. Hindi ako naparito para sumumbat, Althea. Patuloy ni Mira. Naparito ako para sabihing tapos na. Malaya ka na. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Kung gusto mong bumalik, may kwarto ka pa rin sa amin. Pero kung dito mo nahanap ang kapayapaan mo, rerespetuhin ko yon. Niyakap ko si Ate Mira ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang tunay na paglaya. Hindi sa piling ni Sian, kundi sa pagtanggap ng taong pinakanasaktan ko. Nang umalis sila, pinanood ko ang kanilang paglayo. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa bayang pinagmulan ko. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, kinuha ko ang rosaryo sa bulsa ko. Hinaplos ko ang bawat butil. Wala nang kulang, wala nang puwang, dahil ang tunay na kapatawaran ay hindi nagmumula sa paglimot, kundi sa pagtanggap na tayo ay tao lamang. Marupok, nagkakamali, pero laging may pagkakataong bumangon. Huminga ako ng malalim at bumalik sa loob ng tindahan. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag na ngayon. Ang kwento ni Althea, na nagsimula sa dilim at lihim, ay natapos na sa liwanag ng isang hapon sa norte. Ang nakaraan ay isa na lamang aninong wala ng kapangyarihang manakit.